warehouse supplier ng motorcycle parts and accessory na pangmasa at meron din naman mga high-end brands. Andito na sa 13 Martires, Cavite. What's going on mga kamambo? It's your boy Rico again. At naalala nyo ba yung isang warehouse ng motorcycle parts na feature natin dati sa Dasma? Kung saan ay para ka lang nag-grocery? Well, meron na silang bagong branch dito sa 13 Martires. Actually, first time ko lang din makapunta dito. Last year pa to nag-open. Ngayon lang ako nagkaroon ng chance na makapunta. So dito muna tayo sa first section. Nandito yung mga langis. Dami. Shell Advance, Petron, Motul, RC919, Tortua, more Motul, Zik, Top 1, tapos yung mga tuti, mga high temp grease, fork oil. Uy, dito sa kanan naman mga battery, dami, kompleto. OD, Quantum, Dayway. So meron tayong budget meal, meron tayong mid variant, at meron din naman medyo high end. Kapag dumiretso pa tayo ng konti, ito, kumpleto sa brand halos ng coolant at sealant. And then brake fluid, siyempre importante yan. Uy guys, meron din pala dito sticker remover sa mga naghahanap. CVT cleaner, carb cleaner, mga VS1. Meron pa pala dito mga Yamalube and mga spray paint. So merong Samurai na medyo high end at meron namang medyo budget meal na King's Form. O diba? First part pa lang tayo. Kompletong-kompleto na agad sa mga langis at fluids. Pag silip naman natin sa kabila, ito na yung mga medyo pangmasang brands. So meron tayong mga TTGR na caliper. Ito, mga Keihin na carb. Ayan, CPO. Mga carb, Takasago na brake shoe. So TMX, XRM, HD3, CT100. So yung mga Pantra, pero meron din naman mga pang scooter. Ito may pang Beat, Mio. So yung pang Mio fit yan lahat sa lahat ng Yamaha na naka brake shoe, pang likod. TTGR brake shoe, tapos medyo high end ng konti na OKM. Siyempre, kapag meron kang brake shoe, meron ka rin brake pad. So, OKM and yung mismong brand ng RHM, sariling brand, ang Cow. Ayan. Ito pang M3 to. So, kompleto ng mga models. Dito sa kabilang part, to more on mga pang makina na to. Cylinder with piston kit, Santal. Starter motor, TTGR. So, mga black na kagad to mga to. Tapos ito, more brake pads, budget meal. Ayan, yung mga TTGR natin na brake pad. Tapos ito, more mga head to, mga cylinder block. Okay. So, yun yung second part. Punta naman tayo sa third part. More on mga TTGR parts pa din. Ano ba to? Side stand switch. Famous. Ayos oh. Meron na pala nun. Ito, bushing ng hub pang TMX, oxygen sensor, mga regulator, rectifier, tapos yung mga pang makina na to. Ayan, mga rocker arm. Tingnan nyo, di ba napaka-organized, tapos meron na rin dyan nakalagay ng mga wholesale kung magkano ang presyo. Starter relay, mga valve, ayan, mga barbola, pang click TTGR. Dami guys. Ito naman sandamakmak din ng mga panggilid ng mga TTGR. Ito clutch shoe, clutch assembly, tapos mga pulley set, mga torque drive. So ito yung mga more on budget meal na parts. Katulad nito, torque drive. Pero
Meron din naman ditong mga Sun Racing at JVP. Hello po, good morning. Good morning. Ito, mga clutch lining. Ito medyo, ayan, TTGR din. Mga pang manual naman to ng mga clutch lining, yung mga pang Pantra. Gearbox, syempre. Wave Smash, Smash New, SkyDrive, Mio, Beat. Oh, di ba? Yan, mga Wave Alpha, XRM 110, XRM 125. Kasi yan yung mga motor na naka-traditional pa yung speedometer na gumagamit pa ng cable, so kailangan ng gearbox. And then, syempre, ball race. Ayan. Iba-ibang model, kumpleto, nakaayos naman. Meron pa dito sa baba. Tapos ito, Santal naman. So kung andito yung mga ball race ng TTGR, andito naman yung mga Santal. Pagdating sa ball race, mas high quality yung red na Santal. Yung red na package. Ayan. So, mga naghahanap. So kung ganito ka-organize ang inyong pamimila, eh napakadali talagang mamili. So pag ikot natin, ito mga interior naman. Ito, yan, ultimong mga pangkambyo, shifter ng mga Pantra, meron dito. Yan, Fury, C100 XRM, R150, Barako 175, dami. Ito, pati yung mga brake rod. So, kailangan lang talaga, alam nyo yung mga parts na bibilin nyo. Dito naman, ito mga hub na to. So, meron Takasago, TTGR. Ito ay TTGR din. Tapos, big disc. Raider 150 na. Napakalaki naman nito. 290mm. Tapos, Okimura. Pang Raider din. Likod naman. 190mm. Ito mga pang wave to. Yung bowl type. XRM wave. Ito mga pang M3, 190mm. Meron na pala dito. Goods na goods to. Tapos meron din naman yung mga medyo budget meal. Ito pang wave dash, 220mm. Standard. ADV 150 guys. Sa mga nagbabalak magpalit ng disc, marami dito, halos kompleto. Ito naman, ano ba to? Drive shaft, signal. Transmission set, click 150. Mga pang makina. So, itong unang pinuntahan natin is more on mga langis at mga pang makina. Silipin natin dito sa kabila. Ito naman ay mga chain and sprocket set. So merong mga budget meal, may KMN and global, tapos meron namang medyo pang matagalan, Takasago. Syempre, meron din ang sariling brand ng RHM, which is ang cow. O diba? Uy, nandito rin pala yung cow ng mga pipe. Silip tayo isa. Ayan o. Cow power pipe. Maraming available na models dito. Tensioner. Ayan. Sandamakmak. Tingnan nyo kung gaano karami yan. Halos isang buong hilera na puro pipe. Tapos meron dito mga rayos. Seat cover, Somjin, hanggang dun sa kabila. Mga injector, mga ehe. Ito yung mga regular na mga ehe na pamalit lang sa stock. Ito pa pala yung ibang mga disc, meron mga pang PCX. At kapag dumiretso pa tayo ng konti, ito naman mga bolt set. Sprocket, pang sprocket. Tapos meron din yung mga regular na ganito. Uy, ano ba to? Uy, this bolt to stainless na allen. Tanyo meron din pala dito. Body bolts. Yamaha. Stainless.
astig, meron na palang ganito dito. Mga budget meal, pero stainless siya. Hindi siya hang bolts, hindi siya CNC. Pero Allen siya, na parang umbrella type na body bolts. Hindi ko lang nakita yan. Available na rin pala dito. Ito naman mga, ano ba to? Shock, front shock. Silip tayo isa. Rear shock pala to, bago to. Wow. Mukhang adjustable ang kanyang rebound. Adjustable ang preload. Hindi ko lang alam kung ito ay adjustable. Pero ito, adjustable ang rebound niya. Or compression ba yan? Paki-correct na lang po ako kung mali ako. So ito ay pang Aerox NMAX na V2 305mm. Ito naman yung mga single, yung mga pang click. O, diba? Hindi ko lang alam kung legit tong adjustan niya, ha, itong sa rebound, pero napipihit siya eh. Tapos meron din siyang adjustment for preload. So ito TTGR, may baso 305mm ay 330mm pala pang click. Ahas, no? Meron na palang may baso na siya ang TTGR ngayon. Ito naman yung mga pang Mio, yung mga 300mm. So TG1 model pala yung merong baso. Tapos yan, meron din mga pang Pantra dito, mga dual shock absorber, YTX, XRM, CB125. Ito naman yung mga medyo semi-lowered na pang XRM, or lowered na to pala, 280mm. And then, syempre, meron din naman yung medyo high-end smoke. Ito, K1 series, 330mm, pang click yan, basta 330. Winner X half mech pedal. Shifter to. So half shifter pang Winner X. Merong silver black. Tapos combination ng silver black. Meron din mga pang sniper. Ito mukhang full shifter na to. Smoke. Kabila, more shock pang Mio 300mm. Tapos yung mga smoke na seismic. Yung may baso din. Ito lowered to. Semi-lowered pang NMAX 280mm. Mababa yan kasi ang standard ng NMAX is 305. Yan, marami pang shock dito. Ito, magbukas ulit tayo na isa. Ito ang isa sa pinakabago ng smoke. Yung kanilang inverted. Yan. Na mukhang adjustable din ang rebound. Okay, hindi siya napipiyat guys. So, hindi siya adjustable. So, ang adjustable lang pala dito is yung preload. So, display lang yung kanyang pihitan sa rebound. Katulad nung sa Motaro inverted na V1. Pero okay pa rin kasi alam naman natin, basta ang may mga baso, eh mas maganda pa rin ang play niyan kumpara sa mga walang baso. Dami guys. Ano kaya to? Deluxe camelback seat. Meron din pala Aerox V2, Click, ADV 150, NMAX, Raider 150 Fi. Tapos ito, yung mga Okimura mugs. Hindi na nga lang tayo makakapag open yan kasi bukas pa tayo matatapos. Ito pa. Tapos meron din yung mga ano to? Ang mga flat seat. NMAX. Anong brand to? Smoke. Yung mga smoke na flat seat meron din dito. Tapos mga handlebar. Ito mga regular lang to. Mga pang Pantra. TMX 155. Elbow. Big elbow. Pang Raider. Tapos ito naman yung mga chicken pipe. Pero stainless lang na mukhang stock ng mga pang TMX. Guys. Sa mga gusto mag-order ng JVT pipe. Meron dito. NMAX V2. Puro NMAX V2 ah. So NMAX V2 tsaka Aerox V2 magkasukat lang yan. Puro NMAX. Oo nga, puro NMAX V2 lang. Tapos ito, uy, bago to. Meron na rin pala oh.
Yung cow na parang liha ang texture. Tapos ito parang mesh naman. Ganda guys. Ito pa pala ibang mga seat cover. So meron mga ordinary. Ito pero makapit din. Iba-ibang brands. Suzuki, Yamaha, Honda. And then yung kanilang mismong brand is yung cow. Merong carbon. Meron yung parang sandblast. Ika nga. Parang liha siya. Yung texture. Tapos, ito, yung kanina, meron din naman yung parang, ito bagong design ko eh, parang mesh type something. Pero, ano siya, goma siya, goma. So, kapag bumili kayo ng cow na seat cover, may tahina pala oh. Meron niyang sticker, meron niyang free na bag. Of course, rubber logo yan. Tapos, syempre, meron din naman sila ng mga Somjin. Dami dito, ito maganda-ganda rin to. May mga tahina. So, check nyo na lang kung anong trip yung design. Ayun guys, may nakita ako mga display ng mga smoke products. Ayun, meron pala dito mga naka-open. Ayan, mga shifter, buo, at half. Angas oh. May pasalamin pang ganun. Yung model kaya yan. Mga smoke na busina. Uy, bagong smoke cellphone holder. Panalo. Parang Motowolf na V3. Kompleto na. Ito, yung kaninang inverted na shock. Tapos meron din naman yung smoke seismic ng mga pang Mio and Click. Ayan. I-display dito. Tapos ito. Medyo bago-bago to. Smoke radiator. Tapos yung mga light and disc na smoke. So ito yung mga pang M3. Basta 190mm tapos 4 holes. MIUI 125, MSI 125, yan. Tapos pag 200mm naman is Mio Sporty and Mio Salty. XRM NMAX. Tapos ito ay Sniper 150, 155. May mga sprocket set din na Poison. Ayan, mga chain, mga colored chain. At mga big disc with bracket pang NMAX 260mm front. May pang rear ba nito? Parang wala. Smoke caliper. Sheesh. O diba? Punta naman tayo sa kabilang part. Pero teka, ito pa pala. Mga swing arm at mga mini driving light. Konting top box. Ito bago to. From Smoke again. Alright. So natapos na natin ikutan tong buong area na to. Mula doon sa mga langis papunta sa mga cylinder block. Shoutout! May nakita ako doon. Pamilyar na mukha. Boss, ba't nandito ka, boss? Ha? Ba't nandito ka? Ano po, mamimili po ng yelo. Parang Jerome andito mamimili. Day off yan kapag Lunes eh, kaya sakto andito. So kung kanina dito tayo sa baba, proceed naman tayo sa second floor nitong first area. Ayun, so andito yung ibang mga accessories na. Kanina, more on oils, engine parts, mga suspension. Ito naman yung mga ilaw. So ito yung hagdan. Ayun ulit si parang Jerome. Pag-akyat na pag-akyat, mini driving light, mga auxiliary lights, park light. Ito mga T15 na medyo budget meal. Ay hindi, BVS to. Okay itong brand na to, goods to. Mga LED module. Ayan, sa mga gusto ng mga underglow, ayan, ito yung mga ginagamit. Dami, H4, T19, yung mga projector type ng mga headlights. So lahat, marami kayong pagpipilian dito guys. Tapos meron na ring mga nakalagay na wholesale and SRP katulad nito. Pero hindi na natin iisa-isahin yung mga price nito. Ang kailangan lang is makita nyo kung ano yung mga pwede nyo makuha dito. So meron tayo ditong DRX na series ng mga mini driving light. Ang DRX ay medyo budget meal yan, pero okay na rin naman. Tapos yung mga LED headlight na mga universal.
So, natapos na tayo dito sa first area. Proceed naman tayo dito sa may kanan. So, kung dito, first floor is more on engine oils, mga pangmakina, suspension. Doon naman sa taas is more on mga accessories, mga handle grips, mga ilaw, mga busina, mga cellphone holder at kung ano-ano. So, dito naman sa kabila, keep boarding. Andito yung counter. Ito, makikita nyo. Ang dami mga counter na pwede mag-assist sa inyo. Silipin natin kung ano yung mga nandito. So, dito mukhang more on mga stocks. So, kung magpapakuha kayo ng per carton ng mga langis, ang gagawin nyo ay magpapa-assist na lang kayo sa kanila. So, andito rin yung mga stock nila ng mga gulong. Ayan. Meron dito at doon. Kung doon sa first part ay nakaakit tayo sa second floor, dito ang lahat ng mga customers ay hanggang dito lang sa first floor. So, yun yung mga stock nila ng mga gulong. At yung mga langis. So, dito more on stocks na lang talaga. Silipin natin yung mga gulong nila dun sa kabila. Nakita ko sa kabila. Andun. Mga Leo laser, mga samurai. Nandito. Pero guys, ang RHM ay kumpleto rin sa ibang mga high-end brands like Maxxis, Pirelli, Quick Tires. Tapos ito, Power Tire. At yung pinakabago ng Power Tire ngayon na meron ng balot. Ayan. Guys, kung hindi nyo pa pala napapanood yung first na video natin kay RHM, which is yung sa Dasmariñas branch, ilalagay ko sa baba ang link sa video na yan. Yamaha brake shoe, mga panggilid. Andito na tayo sa mga JVT, mga Sun Racing. Eto na. Ayan, sinasabi ko sa inyo kung meron silang mga budget meal na brands, meron din namang mga high-end. Alright guys, nabigyan pa tayo ng t-shirt ng ating Boss Kev. Hello again, Boss Kev. So, dito tayo sa second warehouse ng RHM dito sa sa 13. Kung naalala nyo, yung first na feature natin is yung Dasma warehouse. So boss, tanong lang ulit, sa mga magbabalak na mag-wholesale or mag-open account, so magkano ba ang minimum ulit natin? Ang minimum purchase natin is 10,000. So sa 10,000, kayo na po mamimili. Kaya yung ginawa namin dito, kung nakita nyo yung vlog kanina, parang ano siya, grocery. So yun. Ikaw yung mamimili kung Yes, anong mga items, gusto mo, anong gusto mo ibenta, ano yung tingin mong kaya mo ibenta, gano'n. Kukunin na lang nila, kukuha na lang sila ng pushcart. Oo. And then kukuha ng mga items katulad nito kay sir. Ayan, ginagawa ni sir. Sir, shout out. Ayan. So meron mga pushcart. So katulad lang din ng dati, pero mas pinaganda, mas pinapresko, mas organized, mas malaki. Ayan, so ito kanina yung pinakita natin, mga langis and more on mga panggilid, mga pangmakina. And then sa taas naman, second floor is yung mga accessories, mga grips, mga ilaw at kung ano-ano pa. Switch. So sa 10,000 amount, Boss Kev, ano-ano naman ang pwede nilang kunin? Sa 10,000 naman, basta pag alam naman nating may motor shop or yun nga, willing mag-buy and sell or ano, basta malalaman naman kasi namin if pang sarili lang. So pagka yun, ma-detect namin na pang sariling use lang, pina-flag namin, hindi na rin namin binebentahan. So yun yung kagandahan, is yun yung protekta namin sa mga merong tindahan. Kasi once na yun nga, sa 10,000 sa totoo lang, medyo maliit yun. So madali kunwari isang pares ng gulong, kunwari medyo mamahalin, ganyan. Panggilid na set. Panggilid na set or isang top box, ganyan. Makakabuot ka ng at least 10,000 talaga. So malalaman pag isang motor pang sarili. Ayun, pag pantinda kasi at least diba, yung iba at least 3 pieces ganyan. So wala naman akong nire-require, pero yun nga, wag lang talaga pang sarili. Kasi dito is ang support natin is sa mga gusto magnegosyo, gusto pumasok sa gantong linya.
So yun guys, actually natakil na natin yan dun sa first video natin. Pero para sa mga hindi nakapanood nung first video natin na yun, ayan, malinaw na ulit. Hindi pwede pang personal use kasi malalaman lang din naman nila. Tapos sa mga items naman, bahala kayo kahit anong items basta umabot ng 10,000. Tapos linawin lang din natin ulit, yung 10,000 na yun is for first purchase lang naman. And then kapag yung mga succeeding purchase nila, magkano na lang ang minimum? Minimum of 1K. Pero yun nga, within 3 months, dapat at least meron silang 10K up na purchase. Ayun. Ayun guys, malinaw ha. Hindi pwedeng sobrang tagal bago kayo kumuha ulit tapos worth 1K lang yung kukunin nyo. So yun, malinaw na malinaw guys. Kasi pag normal naman na meron kang tindahan, I'm sure hindi naman. Yung 3 months, medyo matagal yun. Matagal na yun. Malabong hindi ka makabenta ka ng at least 10,000 sa loob ng 3 buwan. Magre-restock ka talaga nun. Nagne-negosyo ka talaga. At least, di ba, sa isang buwan, kaya mo maka-purchase makabenta ng gano'n dapat. Ayun. Di ba? After nyo makuha yung mga item, katulad ng dati, ayan, pila sa counter. Marami namang nag-a-assist dito. So, ilang mga counter ito? 1, 2, 3 yata. So, ito na yung mga nahakot natin. More on mga langis lang talaga. At may konting side mirror, brake fluid, gear oil. Kasi yun yung mga kulang natin sa shop. So, hintayin na natin ma-process dito. Tapos, all goods na tayo. Dito lang yan sa RHN. Ayun, so inaano na sa cashier yung mga items natin and then iba-box. Tapos mamaya karga na lang dun sa sasakyan. O diba, napaka-convenient kasi lahat may mga mag-a-assist sa inyo dito. Para ka lang talagang nag-grocery. Pagkatapos mo mamili, lagay mo sa push cart and then dalhin sa counter. All goods. Jumbo, para sa tao mo. Yes! Large boss, para sa'yo. Extra small para kay madam. Thank you po. Yes! Cow t-shirt, let's go! Happy na yarn! Add pala natin guys, yung sistema ngayon is pagkatapos mapack lahat ng mga orders, dito magbabayad sa cashier area. So medyo mas maayos na, medyo mas secured kasi hindi ka na doon mismo magbabayad. So dito, nare-repack lang yung mga items and then proceed ka kagad sa cashier pag naresibuhan ka na, which is si Boss Kev ang tumatao ngayon. So ayun, medyo mas maganda ang sistema. Tsaka compared sa Dasma branch, mas maayos dito, mas presko at mas organized. Bali dito pala sa 13 warehouse ay for wholesale lang talaga. So hindi sila tumatanggap ng retail dito. Unlike sa Dasma warehouse na pwede wholesale, pero pwede rin naman kayong pumunta para sa retail. So kung kailangan nyo pa rin ng mga items na mura at pa isa-isa lang naman ang kukunin nyo, ay doon kayo pumunta sa Dasma warehouse. Pero kung maramihan for wholesale, dito sa 13 Martires and as well as Dasma warehouse din. Basta dito hindi sila nagre-retail, puro wholesale lang. And we're back sa shop at ibaba na natin at nailatag ang ating mga napamili sa RHM. Ayan. O diba? Ang dami, diba? Nakakalain nyo bang nasa 20,000 pesos lang yan lahat? Konti man per variant pero maraming items. So meron tayong mga langis, RC919, Top 1 Motul, coolant, sealant, CVT cleaner, VS1, gear oil, brake fluid, mga NCY grips, oil filters, Yamaha and Suzuki Shogun, taillight bulbs, high temp grease, LED headlight at sari-saring side mirror, although konti lang talaga.
Pero lahat yan ay 20,000 pesos lang. Yun ang kagandahan kapag ang supplier na pipiliin mo ay mura ang presyo nila sa mga paninda nila, kasi kahit 20,000 pesos lang ay malayo-layo na rin ang mararating. So yan lahat yung mga napamili natin. So muli po tayo ay nagpapasalamat kay Boss Kevin sa pag-asikaso kanina sa kanilang warehouse. At kung kayo po ay interested na kumuha ng items, ay pwede po kayong mag-visit sa kanilang warehouse sa 13 or sa Dasma. Ang location po ng warehouse sa 13 ay Barangay de Ocampo, 13 Martires, Cavite. I-Waze nyo lang po or Google Map, RHM 13 Warehouse. At kung mas malapit naman kayo sa Dasma Warehouse, ang address po nila doon ay 351 Governors Drive, Sitio Pela Bridge, Dasmariñas, Cavite. I-Waze nyo lang po RHM Motorcycle Parts Wholesale Warehouse. So sana po nagustuhan ninyo at sana nakatulong sa mga gustong mag-start ng business o sa mga dati nang may business pero naghahanap ng mas murang supplier ang video na to. Please like, share, and subscribe at see you po sa next content. Ride safe sa lahat. Peace!